Dear Amihan Stories presents Ang Pangakong Pag-ibig ni Senyorito, written by Smiling Ace. Magkikita na tayo ulit. Hindi mabura ang ngiti sa labi ni Faye habang pinagmamasdan ang laruang singsing na nakasabit sa kanyang kwintas. Lumang-luma na iyon at halos isang pitik na lang ay madudurog na. Ngunit iniingatan pa rin niya iyon na parang buhay niya. Hindi lang naman kasi iyon simple at ordinaryong laruang singsing. Dahil napaka-espesyal sa kanya niyon. Bigay iyon ng kababata niyang si Arkin de la Vega, na makalipas ng halos 15 taon, ay ngayon niya lang ulit makikita. Nandiyan na sila! Parating na sila, Senyor Alvaro! Sigaw na narinig niya galing sa labas. Mabilis ngunit may pag-iingat na itinago ni Faye ang singsing at kwintas sa loob ng suot niyang damit bago lumabas. Nadatnan niya sa labas ng mansyon ang lahat ng mga tauhan ng Hacienda Catalina para sumalubong sa pagdating ng mga amo at sa nag-iisang apo ng mga ito. Finally, makalipas ng 15 years ay uuwi na rin siya rito, no? Maalala pa kaya niya tayo? Bulong na tanong ni Pia nang tumabi siya rito. Kababata niya rin ito, kasama na halos lumaki sa hacienda at ngayon nagtatrabaho na rin doon tulad niya. Bumaling ito sa kanya at tinabig ang balikat niya nang wala siyang naging tugon. Hoy, ang tahimik mo naman. Kinakabahan ka, no? Ha? Hindi Bakit naman ako kakabahan? Giit niya, bagamat iba ang sinasabi ng malakas na kabog sa dibdib niya. Sa akin ka pa maglilihim, halos dikit ng bituka natin, no? Irap naman ito sa kanya. Napabuntong hininga tuloy siya at tumanaw sa napakalawak na lupain ng mga de la Vega. Oo, kinakabahan nga ako, Pia. Pag-amin niya. Katunayan ay hindi nga ako halos nakatulog kagabi nang malaman ko na magbabakasyon siya rito. Excited akong makita siya ulit at makausap, pero kinakabahan din ako. Hindi mo naman ako masisisi. 10 taon pa lang tayo nung huling nakasama natin siya. 15 taon nang lumipas. Malamang ay marami nang nagbago at baka nga hindi na niya tayo maalala o iba na siya sa dating Arkin na kilala natin. Muli siyang binundol sa balikat ng kaibigan at malaki ang ngiti na umakbay sa kanya. Sigurado akong maaalala tayo noon. Tawagin mo lang siyang Ken-Ken ay siguradong hahaba na ang nguso noon. Di ba? Ayaw na ayaw niyang tinatawag mo siya ng ganon? Sabay silang natawa na tila binabalikan ng mga nakalipas. Kahit papaano ay umalpas ang ilang kilo ng kaba sa dibdib niya. Ngunit nang matanaw na nila ang 4 na magagarang sasakyan na papasok ng hacienda, ay napakapit na lang siya ng mahigpit sa kaibigan. Huwag mo kong pagtawanan, Pia. Nakakainis ka. Sita niya rito dahil pinagtatawanan na naman siya nito. Kumalma ka kasi. Para kang hihimatayin dyan. Ang lamig-lamig ng kamay mo. Huminga siya ng malalim ng ilang beses para kahit papaano ay pakalmahin ng sarili. Ilang sandali pa ay tumigil na ang mga sasakyan sa harapan ng engranding mansyon ng mga de la Vega at bumaba ng mga ito. Para bang tumigil ang pag-ikot ng mundo at walang ibang marinig si Faye ng mga sandaling iyon kundi ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Magiliw nang bumabati ang mga tauhan ng hacienda, ngunit hindi niya marinig ang mga ito. Walang ibang pinagtutuunan ng atensyon niya ngayon, kundi ang kababata lang na lalaking tila kumikinang dahil sa angking puti at kagwapuhan. Si Arkin na ba talaga yan? Grabe, mas gwapo nga siya sa personal. Bulong ni Pia. Namataan niya pa itong nagpupunas ng gilid ng mga mata nito. Thank you so much for the warm welcome, everyone. Basta salamat ni Arkin sa lahat. Halos malaglag naman ang puso ni Faye nang marinig ang boses nito. Hindi na iyon ang maliit at nakakairitang boses ng batang Ken kinakilala niya. Sobrang lalim niyon at para bang kahit nakapikit siya, ay alam niya agad na gwapong lalaki ang nagmamay-ari ng boses na yon. Hindi lang ang boses nito ang nagbago, kundi halos lahat. Mula sa katawan nitong humahakap sa suot nitong t-shirt, sa tangkad nitong halos tingalain na ng lahat, at sa seryoso at tila hindi mabibiro na aura na nakabalot dito. Ibang-iba na ito sa nakababatang kaibigan na madalas nilang kalaro sa hacienda noon. Nakangiti na lang na pinanood ni Faye kung paano makipag-usap si Arkin sa mga bumabati rito.
Maraming tauhan ang sumalubong sa mga ito at halos nasa dulo pa sila. Gumagala ang mata nito sa paligid at nang dumaan yun sa kanya ay bigla siyang napaupo. Ay gaga ka! Halos pasigaw na sabi ni Pia. Hawak-hawak niya kasi ang braso nito at dahil sa biglang pag-upo niya ay nahila niya ito ng bahagya. Anong ginagawa mo? Bakit ka biglang umupo, lukaret ka? Tanong nito at naupo rin. Mabilis naman niyang inilagay ang daliri sa harapan ng labi na parang pinatatahimik ito. Shh! Huwag kang maingay, Pia. Nagtatago ako. Bulong niya. Ha? Bakit ka naman nagtatago? Loka ka? Ano ka, elementary? Nabigla na lang nagtatago kapag nasa paligid ang crush mo? Lalo tuloy siyang namula sa sinabi nito. Aminado naman siya at siguradong alam naman ng kaibigan niya na may crush siya kay Arkin. Kapag nga pinagmamasdan nila ang mga pictures nito sa internet, sa magazines o kahit sa TV kapag ibinabalita ito, ay inaasar siya lagi ni Pia. Akmang sasagot na sana si Faye sa kaibigan nang biglang tumahimik at nahawi ang mga tao sa harapan nila. What are you two doing? Bakit kayo nagtatago? Nanlaki ang mga mata niya at parang tumakas ang kaluluwa niya ng ilang segundo. Karirinig pa lang niya sa boses nito kanina, pero naging pamilyar na agad ang baritonong boses nito sa mga tenga niya. Nang tumingala siya, ay nagtagpo ang mga mata nila na Arkin na nakatayo na sa harapan niya. Nakayuko ito sa kanila at salubong ang mga kilay na tila nagtataka sa ginagawa nila ng kaibigan. Bagamat halos lumabas na ang puso niya sa kaba ng mga sandaling iyon, ay hinahanap niya pa rin sa mga mata nito ang pagkilala. Ngunit wala siyang makita. Tila ba estranghero siya sa mga mata nito? Wala po. Wala po, senyorito. Pasensya na po. Nagkanda utal-utal niyang depensa. Tumayo na siya at yumuko. Hindi niya ito magawang titigan. Anong nangyayari rito, apo? Boses ni Senyor Alfaro ang narinig niya. Sumilip siya sandali at nakita niyang nasa harapan na rin niya ang mag-asawa. Oh, Faye, iha! Ikaw lang pala. Ano bang nangyari? Ayos ka lang ba? Tanong ni Senyora Catalina sa kanya. Wala po. She's hiding. Agarang putol sa kanya ni Arkin. Natulala na lang siya rito. Hiding? Bakit naman siya magtatago? I don't know, mamita. Bakit nga ba? Ani Arkin nang hindi lumulubay ang tingin sa kanya. Tila sa kanya nito ibinabato ang tanong, ngunit nanatili siyang pipi na walang maisagot. Oh, whatever. Anyway, iho, naaalala mo ba siya? Tanong ni Senyora Catalina sa apo nito. Halos pigilan naman ni Faye ang paghinga at inabangan ng sasabihin nito. Tinitigan siya ng matagal ni Arkin bago ito umiling. Nope, hindi ko siya maalala, mamita. By the way, mauna na ako sa loob. Magpapahinga muna ako sandali. Nito, bago pumasok sa loob ng mansyon. Naiwan namang tulala si Faye sa narinig. Hindi siya maalala nito. Hindi ba talaga siya maalala o ayaw lang siyang alalahanin? Faye, iha, pagpasensyahan mo na ang batang yun na. Pero siguro mas maiintindihan mo kung ipapaliwanag ko sa iyong lahat. Ani Senyora Catalina na humimas pa sa braso niya. Ipapatawag kita mamaya, okay? May pag-uusapan tayo. For now, aasikasuhin ko muna siya. Kumain kayo. Maraming pagkain na ipinahanda para sa lahat. Excuse us. Dagdag pa nito bago sumunod sa apo kasama ang asawa nito. Umuwi namang tulala at nagtataka si Faye matapos ang pagsalubong. Hindi pa rin maalis sa isipan niya na harap-harapang sinabi ni Arkin na hindi siya nito kilala o maalala. Gayunpaman, gumugulo rin sa isipan niya ang sinabi ni Senyora Catalina. Ano kaya ang pag-uusapan nila? At anong dahilan kung bakit hindi siya maalala ni Arkin? Huwag mo nang puwersahin ang sarili mo sa pag-iisip ng kung ano-ano, Faye, anak. Sinabi naman na senyora na mag-uusap kayo, di ba? Hintayin mo na lang na ipatawag ka para malaman mo ang sagot sa mga katanungan mo. Anang ina niya na naghahain ng tanghalian. Halika na at kumain na muna tayo. Heto at nagpadala si Pia ng pagkain galing doon sa asyenda. Bigla ka na lang daw kasing nawala.
Matapos kasi ang pagsalubong kanina ay nagpaalam muna siya sandali sa kaibigan. Hindi naman niya sinabing uuwi siya, kaya siguradong nagtaka ito na bigla siyang nawala. Pag-uwi naman niya ay sinalubong siya ng nanay niya na nagtaka sa pag-uwi niya. At bilang wala siyang inililihim sa ina, ay sinabi niya rito ang nangyari sa pagsalubong at ang mga agam-agam niya. Matapos kumain ng tanghalian, ay babalik na sana siya sa trabaho sa farm. Siya ang pinagkakatiwalaan ng mag-asawang Senyor Alfaro at Senyora Catalina sa pamamahala sa farm ng mga ito. Malaki ang lupain ng mga De La Vega sa Zambales. Bukod sa malawak na hasyenda, ay ekta-ektarya rin ang farm ng mga ito. Karamihan sa mga tanim nila ay mangga at palay, at sa kabilang ibayo naman ay ang livestock farm. Lahat ng produce ng farm ay si Faye ang namamahala, katuwang si Pia. Ayun ay pagtanaw na niya ng utang na loob sa senyor at senyora nila na nagpaaral sa kanya at tumanggap sa kanila noong wala silang mapuntahan ng mama niya. Anak ng Australiano si Faye, pero iniwan din ito ang mama niya at dahil doon ay naging mahirap ang unang 7 taon ng buhay niya at ng mama niya sa Manila. Halos mamalimos na sila sa kalsada noon makakain lang bago sila nakilala ni Senyora Catalina sa simbahan ng Quiapo. Inalok sila nito noon na sumama sa probinsya na tinanggap naman nila at doon na nagsimulang magbago ang dating naghihikahos nilang buhay. Kaya naman ang lahat sa kanila ngayon ay utang na loob nila sa mga De La Vega. Hindi pa man nakakalayo si Faye sa bahay nila ay may tumawag na sa kanya. "Faye, ipinatatawag ka na Senyora Catalina sa mansyon." Anang kapitbahay nilang trabahante rin doon. Lahat naman sila na nakatira sa lupain ng mga De La Vega ay nagtatrabaho para sa mga ito. May isang compound na nakalaan para sa kanila. Sige po, Aling Nena. Maraming salamat po." Pasasalamat niya rito. Aalis na sana ang ginang nang may maalala siya. "Aling Nena, sandali po pala." Hinarap naman siya nito. "Bakit, Ne?" Si Ken. Ang ibig kong sabihin ay si Senyorito Arkin po ba? Nandoon siya?" Tanong niya rito. "Ha? Anong klaseng tanong ba yan? Abay natural naroon. Kararating lang niya, hindi ba? Huwag mo sabihing nakalimutan mo na. Usap-usapan nga kayo kanina." Anito na ikinabigla niya. Po? Abay ineng, halos lahat dito sa Hacienda Catalina ay naging saksi na sa pagkakaibigan ninyo maliliit pa lang kayo. Natural ay pag-usapan kayo, gayo ngayon lang ulit kayo magkikita. O sige na, tumungo ka na roon at kanina ka pa hinihintay ng senyora. Ang alam ko naman ay natutulog si Senyorito Arkin ngayon. Mag-usap na lang kayo kapag nagising na siya. Anito na ikinanguso niya. Hindi nga niya ako maalala. Pabulong niyang maktol. Ano ka mo? Wala po. Sabi ko ay pupunta na po ako. Salamat po ulit, Aling Nena. Ingat po sa pag-uwi. Kumaway na lang sa ginang si Faye bago mabilis na nilakad ang daan pabalik sa mansyon ng mga De La Vega. Sa daan pa lang ay kung saan-saan na umabot ang isipan niya. Marami na siyang nabuong katanungan hangad niya ay masagot ng senyora. "Oh, Faye, pambuti naman at narito ka na. Kanina ka pa hinahanap ng senyora. Bakit ba wala ka sa salo-salo kanina?" Bungad sa kanya na matandang mayordoman ng mansyon. Parang ikalawang nani na rin niya ito dahil noon pa may madalas na siya sa mansyon. Pasensya na po, Nay Lourdes. Sumakit po kasi ang tiyan ko kanina. Dahilan niya na mukhang hindi naman binili na matanda. Ang sabihin mo'y iniiwasan mo lang si Senyorito Arkin. Ewan ko ba naman sa yung bata ka? Ang tagal-tagal niyong hindi nagkita, tapos kahapon ay aligagang-aligaga ka pa na uuwi siya rito. Ikaw pa nga ang nagpresenta na maglinis ng kwarto niya, tapos tataguan mo lang ngayon? Napangiwi na lang si Faye at napili na lang na manahimik. Baka kasi kapag nagdahilan pa siya, ay makurot na naman siya nito sa singit na palaging ginagawa nito kahit na ngayon na hindi na siya bata. Sige na, puntahan mo ng senyora. Naroon siya sa pasyo. Kanina ka pa hinihintay. Nagpasalamat siya at nagpaalam dito. Nang marating nga niya ang pasyo, ay natanong niya ang senyora na nagmameryenda habang nagbabasa ng libro na nakagawian na nito. Senyora Catalina,
Pukaw niya sa atensyon nito. Nakangiti naman siyang nilingon nito at binaba ang librong binabasa. Faye, iha, alika, maupo ka. Nagmeryenda ka na ba? Alika't saluhan mo ko. Anito at ito pa ang naglagay ng palabok sa plato niya. Nagpasalamat naman siya rito. Hinahanap kita sa salo-salo kanina, pero sabi nila ay umuwi ka raw. Bakit naman umuwi ka? Nailang tuloy siya at nahiya kung paano sasagutin niyon. Nang tingnan siya nito, ay napangiti na lang ito na tila alam na agad ang dahilan. Anak ko, wag mo na palang sagutin. Mukhang alam ko na. Si Arkin, tama ba? Anito, nahihiyang ngumiti naman siya tumango. Nahihiya po kasi ako kanina. Nakagawa ko ng eksena. Hindi ko naman po yun sinasadya. Halos napapangiwi niyang sabi. Mayumi namang natawa ang senyora. Bakit kasi tinataguan mo? Ayan, nabuko ka tuloy. Natatawang hirit nito. Natural na rito ang pagiging palabiro at mapagkumbaba. Galing din naman kasi ito sa simpleng pamilya noon bago na pangasawa ni Senyor Alfaro. Dahil sa kabutihan ng puso kaya marahil pinagpapala. Sa sobrang pagmamahal nga ni Senyor Alfaro rito, ay ipinangalan pa rito ang hasyenda. Hindi rin naman kayo mag-aabot sa salo-salo kanina kung pumunta ka man, kaya hindi mo rin siya makikita. Dagdag nito na ikinataka niya. Bakit naman po? Hindi po ba siya nakisali kanina? Parang nga sa kanya yun. Umiling ang senyora. Pagod kasi sa biyahe, kaya hindi na bumaba. Natutulog pa rin nga siya hanggang ngayon. Pero sisiguraduhin ko bukas na makikihalubilo na iyon dito para naman hindi masayang ang bakasyon niya rito sa hasyenda. Mabilis nang inuya at nilunok ni Faye ang kinakain. May gusto kasi siyang itanong. Bakit nga po pala siya narito? Hindi po ba siya nang nagpapatakbo ng kumpanya niyo roon sa Manila? Tanong niya. Si Arkina kasi ang kasalukuyang CEO ng manufacturing company ng mga De La Vega na gumagawa ng mga high-class furnitures at glasswares na hindi lang sa bansa tinatangkilik kundi pati na sa iba't ibang bansa lalo na sa Amerika. Karamihan sa mga kliyente ng mga ito ay mga high-end hotels, restaurant at maging mga kilalang personalidad tulad ng mga politiko at artista. Pinagpahinga siya ng daddy niya dahil sinusubsob ng sarili sa trabaho. Kamakailan nga lang ay dinala siya sa ospital dahil nawalan daw ng malay sa opisina niya. Nabitawan ni Faye ang tinidor na hawak at nanlaki ang mga mata sa gulat. Ano po? Dinala siya sa ospital? Bakit po? Ayos lang po ba siya? Nag-aalala niyang tanong. Ngumiti naman ang senyora at tumango. Oo, ayos naman na siya. Ang sabi niya ay sumakit lang ang ulo niya na marahil ay dala ng pagpapagod. Pero malakas ang kutob ng mami at daddy niya na baka may kinalaman sa aksidente niya noon ang pagsakit ng ulo niya. Kaya siya muna ay pinagbakasyon dito. Aksidente? Na-aksidente po si Kenken? Hindi niya makapaniwalang tanong. Simula noong umalis ito ay wala na siyang narinig na balita tungkol dito. Ang alam lang niya ay pinag-aral ito sa States ng mga magulang at bumalik lang sa Pilipinas noong hahawakan na nito ang kumpanya ng pamilya. Kaya naman ang marinig ang mga pinagdaanan nito ay labis niyang ikinabigla. Oo, na-aksidente si Arky noong naroon sila sa Amerika. Nahulog siya sa hagdan at nabagok ang ulo niya. Malakas daw ang naging impact, kaya kung hindi kanya maalala, yun ay dahil nagkaroon siya ng amnesia. Retrograde amnesia to be exact. Hindi niya maalala ang mga memories ng nakaraan bago mangyari ang pagkabagok niya. Ibig sabihin, yung mga childhood memories niya ay hindi na niya maalala. Sagot ng senyora. Natutop na lang ni Faye ang bibig at nawala ng salita na sasabihin. Parang bomba sa pandinig niya ang narinig na sobra siyang na-shock. Hindi na namin ito sinabi sa lahat dahil gusto ng mga magulang niya na sa pamilya na lang nangyari sa kanya. Na-trauma kasi si Arky na magising siyang walang maalala. Akala nga namin pati kami makakalimutan niya. Pero sa awa ng Diyos ay naalala pa naman niya kami. Dumaan siya sa maraming test noon sa pagbabaka sakaling maibalik pa ang alaala niya. Pero malabo na talaga. Kaya naman habang lumalaki siya,
ay nagkukwento na lang kami sa kanya ng mga nakaraan niya nung bata pa siya at kasama ka roon, iha. Sa tuwing binibisita namin siya noon, palagi ka naming binabanggit sa kanya at ipinapakita ang litrato niyong dalawa. Kasama ka sa hindi niya na maalala pero gusto niya makilala ka ulit. Naluluha na tumingala si Faye kay Senyora Catalina nang hawakan ito ang kamay niya. Alam ko na nanatili ka rito na matagal na panahon dahil hinihintay mo ang pagbabalik ng kaibigan mo. At mahirap matanggap sa ngayon na hindi ka na niya maalala. Pero naniniwala ako na maibabalik pa naman ninyo ang dati. Maaaring hindi ka na niya maalala ngayon, pero hindi naman ibig sabihin na kinalimutan ka na niya bilang kaibigan. Deep inside him, alam ko gusto ka rin niya makilala ulit. Kaya sana ay tulungan mo siyang gumawa ng bago at magagandang alaala ngayon habang nandito siya. Natapos ang pag-uusap nila na Senyora Catalina nang wala man lang siyang nasabi. Hindi rin naman iyon nagtagal dahil tinawag din ito ng asawa nito kaya umuwi na lang siyang dala ang mga nalaman. Kinabukasan na niya na ikwento sa kaibigan ang mga nalaman mula kay Senyora Catalina. Buong magdamag niya kasing pilit na inaabsorb ang mga nalaman. Sa tabi na nga niya natulog ang mama niya para lang damayin siya. Kung ganun, ay may amnesia pala siya. Kaya pala hindi niya tayo naalala kahapon. Malungkot na sabi ng kaibigan niyang si Pia. Yun ang sabi ni Senyora. Wala nga akong nasabi kahapon sa sobrang pagkabigla sa mga nalaman ko. Nakakalungkot naman. Paano na yung pangako niya sa'yo? Nakalimutan na rin niya yun? Natigilan siya sa tanong ng kaibigan at napahawak na lang sa dibdib. Sa loob ng damit niya ay nakapanya ang laruang singsing na pinakakaingat-ingatan niya. Aasa pa ba kung maalala niya ang pangako niya? Ngayong hindi na nga niya tayo maalala, Pia? Natawa siya ng mapakla at humarap sa kaibigan. Di sabihin mo. Sabihin mo, Hoy Ken, natatandaan mo pa ba yung promise mo sa akin noon? Di ba pinangakuan mo ko na pakakasalan mo ko kapag malalaki na tayo? Ito nga binigyan mo pa ako ng singsing. Tanda ng pangako mo at iniingatan ko ito hanggang ngayon. Anang kaibigan niya. Nang makita niya ito ay muli niyang naalala ang ipinangako ni Arkin noon. Hinding-hindi niya makakalimutan ng araw na iyon dahil kaarawan niya iyon. Sa halip na maging masaya ay nalungkot siya nang malamang aalis na si Arkin at mag-aaral na sa Amerika. Nagbakasyon lang naman kasi ito noon sa hasyenda pero naging malapit sila agad. Tandang-tanda pa niya na habang umiiyak sila ay isinusuot nito ang laruang singsing sa daliri niya kasabay ng pangakong babalik ito at kapag malaki na sila ay papakasalan siya nito. Kaya naman kahit na ilang taon na ang dumaan, kahit na lumaki na ang daliri niya para sa laruang singsing, ay hindi niya iyon itinatapon dahil pinanghahawakan niya ang pangako nito. Nakakatuwa lang dahil kahit 25 na siya, ay nakakapit pa rin siya sa isang pangakong pambata lang. Pero ngayon ay mukhang malabo na nga matupad ang pangako nito. Kumapit siya sa pangako na makakalimutan lang pala nito dahil sa isang aksidente. Hindi na malaya ni Faye na umiiyak na pala siya matapos balikan ng nakaraan. Niyakap naman siya agad ng kaibigan na naiiyak na rin habang pinatatahan siya. Huwag ka na ngang umiyak. Alam mo ang pangit nating umiyak Tahan na. Alos sa kanya nito. Kumalas ito sa pagkakayakap at pinunasan ng mga luha sa mukha niya. Hayaan mo, naniniwala pa rin ako na maaalala niya ang pangako niya. Malakas ang kutob ko na hindi niyo nakakalimutan. Siguro na wala lang sa isipan niya dahil sa aksidente. Pero sa puso niya, maaalala niya yon. Pero para maalala niya yon, kailangan nating kumilos. Sumisinghot-singhot na nagsalubong naman ang mga kilay ni Faye. Anong kailangan nating kumilos? Tanong niya nang bigla siya nitong hilahin papunta sa mansyon ng mga De La Vega. Habang nandito siya, gagawa tayo ng mga paraan para maalala ka niya at sisimulan natin yun sa pagluluto ng paborito niyang adobong baboy sa gata. Sa kabilang banda, mataas ng araw nang magising si Arkin. Pupungas-pungas pa siya ng balingan ng pinto ng kwarto niya na kanina pa kinakatok. Senyorito Arkin? Senyorito, pinagigising na po kayo ng lolo't lola niyo. Magtanghalian na raw po kayo. Anang isa sa mga kasambahay sa mansyon. Bababa na ako, pakisabi. Walang kabuhay-buhay niyang sabi.
Bumangon na rin siya at nagtungo sa banyo para gawin ang mga morning routines niya. Matapos makapaglinis ng katawan at makapagbihis ay lumabas na siya. Hindi pa man siya nakakababa ng hagdan ay nakaamoy na siya ng masarap na amoy ng tila nilulutong ulam. Sinundan niya ang amoy at nakarating siya sa dirty kitchen. Ano na ngang susunod dito, Pia? Tanong ng babaeng nakaharap sa kalan. Hintayin mo munang kumulo at lumabot ang baboy, saka mo ibuhos ang gata. Ano ka ba? Recipe ng nanay mo yan eh. Tugon naman ng isa. Dalawa lang ang mga ito sa dirty kitchen na iyon. Bagamat nakatalikod, batid ni Arky na kilala na niya ang mga ito. Nanatili lang siyang tahimik at pinanood ang mga ito. Sa hindi niya malamang dahilan, ay natutuwa siyang panoorin ang mga ito. Bagamat wala siyang maalala sa pagkabata niya, ay hindi naman nagkulang ang lolo at lola niya noon na magkwento sa kanya ng mga karanasan niya. Palagi rin nababanggit ng mga ito noon ng mga kaibigan niya sa hasyenda at sigurado siyang ang dalawang babaeng pinapanood niya na ang mga ito ngayon. Pero kahit anong gawing titig sa mga pictures na ipinapakita ng lolo at lola niya noon, ay palaging blanko lang ang isipan niya. Hindi na niya talaga maalala ang mga ito at isa yon sa biggest frustration niya mula noon hanggang ngayon. Ayan, kumukulo na. Sa tingin mo magugustuhan? Hindi na natapos ni Faye ang sasabihin ito nang bigla itong humarap at nagkatitigan sila. Ken? Utal na anito. Nagsalubong ang mga kilay niya. Sa hindi malamang dahilan ay parang naiinis siya na ewan sa pangalang binigkas nito. What? Hindi ba ako pwedeng manood dito? Seryosong tanong niya. Hindi niya tinatakot ang mga ito. Sadyang naiinis lang siya sa sarili dahil kahit kaharap na niya ang mga ito ngayon ay wala pa rin siyang maalala. Hindi naman po. Mahinang sagot ni Faye at napayuko na lang. Medyo nakonsensya tuloy siya dahil kahapon ay nasungitan niya rin ito. Pagod kasi siya sa biyahe. Masakit pa ang ulo at tinanong pa sa kanya ng lola niya kung naalala niya ang mga ito, knowing na frustration niya ang alalahanin ng mga hindi na niya maalala. Ano bang niluluto niyo? Tanong niya at kaswal na lang na lumapit sa mga ito. Adobong baboy sa gata. Sagot ni Faye at tumingin sa kanya na tila naghihintay na magiging reaksyon niya. Dumungaw siya sa kaserola at sinilip ang niluluto ng mga ito. Napapikit pa siya nang maamoy niya ang masarap na amoy niyon. Malapit na bang maluto yan? Pwedeng humingi? Paling niya sa mga ito. Bigla kasi siyang natakam at para bang hinanap agad ng dila niya ang lasa niyon kahit ngayon pa lang naman niya iyon matitikman. O kung ngayon nga lang ba talaga? Siyempre naman, niluto nga namin ito para sa'yo eh. Singit ni Pia na sobrang laki ng ngiti habang nakatingin sa kanya. Thank you. Hintayin ko na lang sa dining. Dalhan niyo na lang ako if it's okay with you. Sige, dadalhan ka na lang namin doon. Tugon naman ni Faye. Tinitigan lang muna ito ng masinsinan ni Arkin bago siya tumalikod. Ngunit hindi pa siya nakakalabas ay natigilan siya. Huminga siya ng malalim at muling hinarap ito. Faye? That's your name, tama? Aniya at nahuli niya pa ang pagkabigla nito. Nang makabawi ay mabilis naman itong tumango. About yesterday, I just wanted to say sorry kung nagmukha akong suplado sa'yo. It's just that pagod ako sa biyahe at medyo masakit ang ulo ko. Aside from that, hindi ko rin kasi gusto na tinatanong ako sa mga bagay na hindi ko na maalala. So I'm sorry. Sinsero niyang hingi ng tawa dito. Kahapon pa kasi siya nakokonsensya sa nagawa niya. Gusto nga niya kahapon na bumaba at hanapin ito para humingi ng sorry. Pero sobrang pagod talaga ang katawan niya, kaya nagpahinga na lang siya. Para namang gumaan ang pakiramdam niya nang umiti ito ng matamis sa kanya. Biglang lumiwanag ang mukha nito sa paningin niya. Ayos lang yon, naiintindihan ko naman na ngayon kung bakit. Anito at nanginginig pa ng bahagya ang boses. Tumikhim ito at muling umiti. Sandaling walang naapuhap na salita si Arkin at napatitig na lang dito. Unti-unti ay naiinis na naman siya sa sarili dahil kahit anong gawin niyang pilit na alalahanin kung sino ito sa buhay niya, ay wala talaga siyang mahanap. Nalihis lang ang atensyon niya sa namumuong inis sa sarili nang kumulo na ang niluluto ng mga ito. Kinuha naman niyang pagkakataon niyon para magpaalam sa mga ito. Mauna na ako.
Paalam niya bago lumabas ng kusina. Salubong ang kilay niya nang makarating sa dining area. At dahil sa lalim ng iniisip, ay hindi niya napansin na naroon ang lolo't lola niya kung hindi pa siya tinawag ng mga ito. Apo, are you okay? Mukhang ang lalim yata ng iniisip mo. Tanong ng lola niya na agad namang sinigundahan ng lolo niya. Baka iniisip mo na naman ang kumpanya. Hindi ba sabi ng daddy mo ay wag mo na munang isipin ang trabaho habang nandito ka? Hayaan mo na muna sila roon na umasikaso ng mga naiwan mo. You're here to relax and breathe. Naisip na lang niyang tumango bago naupo. Yeah, I'll try, Lolo. Sa halip ay sinabi na lang niya. Hindi na rin niya sinabi ang totoong dahilan ng malalim na iniisip niya. Sigurado naman ako magugustuhan mo rin dito. Payapa rito at presko ang hangin. Maganda para sa iyo, Apo. Pagkatapos mong kumain ay sumama ka sa lolo mong mag-ikot-ikot sa farm. Okay? Sabi ng lola niya. Sure, Mamita. Dumating na ang mga kasambahay dala ang tanghalian nila. Nagsisimula ng kumain ng lolo't lola niya, pero nanatili pa ring malinis ang plato niya. Bakit hindi ka pa kumakain na po? Ayaw mo ba ng mga nasa hapag? Anong gusto mong kainin? Ipapaluto na lang natin. Tanong ng lola niya. Akmang sasagot na sana siya nang dumating si Faye dala ang niluto nitong ulam. Pasensya na, natagalan. Ito na po ang adobong baboy sa gata. Nakangiting sabi nito bago inilapag ang mangkok sa tabi niya. Magandang tanghali po, Senyor Alfaro, Senyora Catalina. Nagluto po ako ng adobong baboy sa gata. Baka po gusto ninyo. Kaya pala may naaamoy akong masarap kanina. Ikaw pala ang nagluluto nun, Faye. Magiliw na sabi ng lola niya. Malaki ang ngiti nito habang pabalik-balik ang tingin sa kanya at kay Faye. Kumain ka na ba, Faye? Alika, at saluhan mo na kami. Maupo ka na riyan. Alok ng lolo niya rito. Hindi naman ito tumanggi at mabilis pang naupo sa upuang nasa tabi niya. Ngumiti lang ito sa kanya nang tingnan niya ito. Muli ay para na naman siyang lumutang sa alapaap sa ngiti nito. Pasimple na lang siyang umiling at tahimik na kumain habang maingay na nagkukwentuhan ng lola niya at si Faye. Matapos ang tanghalian ay nagpaalam din siya agad sa mga ito para umakyat at magbihis. Hawak pa niya ang tiyan niya dahil sa dami ng nakain. Hindi niya maitatanggi na nagustuhan niya ang iniluto ni Faye at parang ang gusto pa niyang mag-request na lutuan siya nito ulit para sa hapunan. I can't believe na mapapakain ako ng ganun karami. Mukhang tataba ako rito ah. Aniya at yumuko sa tiyan. Pagbaba niya muli ay wala na roon si Faye at ang lola niya. Ang lolo na lang niya ang naabutan niyang naghihintay sa kanya. Where's Mamita Lo? Tanong niya rito. Gusto niya rin sanang itanong kung nasaan din si Faye. Nauna na roon sa farm kasama si Faye. Nag-harvest kasi ngayon ng mga hinog na mangga. Kaya tinitingnan nilang mga ginagawa roon ngayon. Sagot nito. Lumakad na sila palabas. Nagtatrabaho ba si Faye rito? Tanong niya. Binalingan lang siya sandali ng lolo niya at ngumiti. Oo, si Faye ang pinagkakatiwalaan namin ng lola mo sa farm. Alam mo ba ay tumapos ng Agriculture, Economics and Farm Management yon para lang dito sa farm? Sinabi namin ng lola mo noon na pumili siya ng kurso na gusto talaga niya. At walang pagdadalawang isip niyang pinili ang kursong natapos niya ngayon. Ayun daw ang gusto niya at gusto niya makatulong sa amin sa pagpapatakbo ng farm. Napakabait at napakasipag na bata. Kahit noong mga bata pa kayo, tumutulong na yan dito sa asyenda kasama ang mama niya. Titigil lang yan sa pagtatrabaho kapag inaaya mo ng maglaro. Natahimik naman si Arkin at napayuko. Lalo lang lumalakas ang kagustuhan niyang maalala si Faye at ang pinagsamahan nilang dalawa. Siguradong marami siyang masasayang alaala na kasama ito dahil lagi itong bukang bibig ng lolo at lola niya noon pa mang nagpapagaling siya. Too bad, I can't remember all of those memories now. May pait niyang sabi. Tinapik naman siya ng lolo niya sa balikat. But that doesn't mean na hindi na kayo pwedeng maging malapit ulit at gumawa ng mga bagong alaala. Naiintindihan naman na niya ang sitwasyon mo ngayon. Nito, tulad ng payo sa kanya ng lola niya kagabi. Nabanggit na kasi sa kanya ng lola niya na nasabi na nito kay Faye ang nangyari sa kanya. Sa totoo lang ay nahihiya siyang humarap kay Faye.
Hindi niya alam kung paano sasabihin dito na hindi niya ito maalala. Kaya malaking relief sa kanya na ang lola na niya ang gumawa nun para sa kanya. By the way, Lo, where are we going? Hindi ba ron ang parking lot? Takang tanong niya at turo sa malaking parking lot na puno ng magagarang sasakyan. Napansin niya kasing palayo na sila sa mansyon. Sino bang nagsabing magkukotse tayo papunta roon? Nakangising baling nito sa kanya. Hindi ba? Sabi mo medyo malayo rito ang farm. Maglalakad tayo? Umiling ang lolo niya na lalong ikinataka niya. Maya-maya ay tumuro ito sa isang direksyon at nang makita niya ang 2 kabayo na hawak ng isang tauhan nila, ay natuwa siya. Mas gusto ko nga to kaysa magkotse. Nakangisi niyang sabi. Matagal-tagal na rin kasi noong huling nakasakay siya ng kabayo. Lolo pa niya ang nagturo sa kanya noong makalabas na siya ng ospital. Naging therapy rin para sa kanyang pagsakay sa kabayo. Sana lang ay marunong ka pa, apo. Baka naman pulutin pa kita. Kantsaw ng lolo niya. Napailing na lang siya. You bet, Lo. Sa farm naman ay maingay at puno na ng mga abalang tao. Araw kasi ngayon ng pag-harvest ng mga mangga, kaya abala ang lahat pati si Faye na nakamonitor ng maigi sa pag-harvest. Lahat ng mga maaani ay dadalhin naman sa maliit na factory ng mga De La Vega na gumagawa ng iba't ibang mango products tulad ng mango jam, dried mango at iba pa. Ang mga De La Vega nga ang pinakamalaking supplier ng mangga at mango products sa buong Zambales. Kailangan mo ng tulong na Ibeka? Tanong niya sa Ali na may dalang mga kaing na sisidlan ng mga aanihing mangga. Ay hindi na, Neng. Kayang-kaya ko na ito. Ngumiti na lang si Faye at tumango. Ganun na silang lahat doon. Para na talaga silang pamilya dahil sila-sila lang din naman na magkakasama sa compound at sa trabaho. Nang mabore siya sa panonood ay tumulong na lang siya sa pagbabalot ng dyaryo sa mga mangga. Masaya pa siyang nakikipagkwentuhan sa mga kasama nang dumating si Senyor Alfaro kasama ang apo nitong si Arkin na kapwa nakasakay sa kabayo. Mga kasama, narito sina Senyor Alfaro at Senyorito Arkin. Malakas na sabi ng isa na umagaw sa atensyon nila. Ituloy lang ninyo ang ginagawa niyo. Anang senyor bago lumapit sa kanya sakay pa rin ang kabayo. Kamusta rito, Faye? Kumusta ang mga ani nating mangga ngayong taon? Tanong nito. Nakakatuwa po, senyor. Sobrang kinis po ng mga ani ngayon at malalaki. Nagbukas din po kami ng isa kanina para tikman at sobrang tamis po. Mas masarap at mas marami po ito ngayon kumpara sa ani natin noong nakaraang taon. Sagot niya at panaka-naka ang pagsilip kay Arkin na nasa likuran lang ng lolo nito. Sa mga mata ni Faye ay lalong gumwapo si Arkin na seryosong nakasakay sa kabayo. Para tuloy itong isang prinsipe mula sa mga fairy tales. Maya-maya ay isang tauhan ng hasyenda ang lumapit at humarap kay Arkin. Senyorito, gusto niyo pong masubukan na manungkit ng mangga? Si Faye po ay nakakaubos ng mga bunga sa ilang puno na yan. Anito na sinigundahan ng kantsaw ng iba pa. Medyo nahiya tuloy si Faye nang tingnan siya ni Arkin. Hoy, tumigil nga kayo. Pabebe niyang bulong sa katabi na sinusundot ang tagiliran niya. Oo nga, apo. Bakit hindi mo pagbigyan ng request ng mga kasama natin dito? Ano sa tingin mo? Push din ng lolo nito. Lalo lang umingay at natuwa ang mga tao nang bumaba na ito ng kabayo. Sure, sige. Saan ang panungkit? Napakadali lang nito eh. Nito na may pagyayabang pa, kaya lalong natuwa ang mga tao. Agad naman itong inabutan ng panungkit at lalagyan. Pero nang humarap na ito sa isang puno, ay wala itong halos makuha kundi dahon. Nagyabang pa na madali lang daw, mukha namang hirap na hirap ng senyorito. Pigil ang tawa niyang bulong. Pinapahiya mo naman ako, apo. Akala ko ba'y madali lang yan? Pinagtatawanan ka tuloy ni Faye. Anang lolo nito na ikinabilog ng mga mata niya. Mabilis pa sa 4:00 niyang sinupi lang ngiti. Ha? Hindi po. Hindi kaya, senyor. Kiit niya sa tumatawang matanda. Nang balingan niya si Arkin ay salubong ang mga kilay nito. Medyo napahiya siya at kinabahan. Baka nainis ito sa kanya. Bakit kasi napansin pa siya ng senyor? Bakit kaya hindi ka tumayo riyan at tulungan ako rito? Come here. Teach me how to do this, Faye.
Tawag nito sa kanya na lalo niyang ikinabigla. Nataranta siya nang kuyugin siya ng mga kababaihan at halos itulak na siya palapit sa lalaki. Ramdam niyang namumula na ang mukha niya dahil sa kantsaw ng mga tao. Kaya halos hindi niya matingnan si Arkin na makalapit siya rito. What? Tatayo ka lang ba riyan? Turuan mo na ako. Ipinagyayabang ka nila sa akin eh. Sabi pa nito, sabay abot ng panungkit sa kanya. Nahihiyang tinanggap naman niya iyon. Ganito kasi yan. Aniya at itinuro rito ang tamang paghawak ng panungkit, pati ang pagpili ng tamang bunga na kukunin. Ganun lang ba? Okay, ako naman. Anito at biglang kinuha ang panungkit pero kamay niyang nahawakan. Napatitig siya roon bago tumingala kay Arkin na nasa likuran lang niya. Parang nawala ang ingay ng paligid na magkatitigan sila. Pakiramdam niya ay gumagapang sa buong katawan niya ang kuryenteng hatid na mga kamay nilang magkalapat. Siya na lang din ang kusang pumutol ng sandaling iyon at lumayo rito. Naalala kasi niya na maraming tao sa paligid nila. Mabuti na nga lang at walang masyadong nakapansin ang sandaling eksena na iyon. Nang matutunan naman ni Arkin ang panunungkit ng mangga, ay sumama na ito sa iba pa sa panunungkit. Bumalik na rin si Faye sa pagbabalot ng mga bunga. Tinapos nila ang trabaho bandang 3:00 na ng hapon. Bilib na kami sa'yo, senyorito. Mabilis ka nga matuto. Nakailang puno ka kaagad ng ilang oras lang. Tinig niyang sabi ng isang tauhan na kasama ni Arkin sa panunungkit. Sabi ko naman sa inyo ay madali lang eh. Of course, it was my first time kaya nahirapan ako. Pero bukas ay easy na lang yan. Sagot naman ni Arkin. Nang harapin ito ni Faye ay natigilan siya sa nakita. Sanay na siya na makita ang mga kalalakihan doon na walang pang itaas. Pero iba ang naramdaman niya nang makita ang topless at balot ng pawis na si Arkin. Nakangiti ito at masayang nakikipag-usap sa mga nakasama nitong kalalakihan habang siya ay sulit na sulit ang pagpasada ng tingin sa pinagpalang katawan nito. Hindi lang naman siya, dahil kahit ang mga kababaihan doon ay natulala rin sa magandang hubog ng katawan nito na parang inukit ng magaling na iskultor. Natauhan lang siya at mabilis na umiwas ng tingin na bumaling ito sa kanya. Anong masasabi mo, Faye? Nakasampung puno ako ngayong araw in just 2 hours. Nito nang makalapit sa kanya. Pasimple siyang huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili bago humarap dito. Mahusay kung ganun, senyorito. Pero sigurado ka ba na yung mga tamang bungang sinungkit mo? Tanong niya rito na parang kaswal lang, bagamat pinipigilan niyang sarili na tumingin sa hubad na katawan nito. Of course, I mean, maybe. Okay, I'm not so sure. So kung may makita kayong hindi pa dapat na ani, then ihiwalay nyo na lang. Ako na lang ang bibili at ipamimigay ko na lang para hindi sayang. Sagot nito. Napangiti na lang siya at umiwas ng tingin dito. Magbihis na po kayo, senyorito, para makauwi na kayo. Nauna na po si Senyor Alfaro dahil mukhang nawili ka na raw sa panunungkit ng mangga. Aniya at tumalikod dito. Narinig naman niyang umalis ito sa likuran niya, kaya nakahinga na siya ng maayos. Nakikipagkwentuhan na ulit ito sa mga tauhan. Narinig naman niyang umalis ito sa likuran niya, kaya nakahinga na siya ng maayos. Nakikipagkwentuhan na ulit ito sa mga tauhan. Napangiti na lang si Faye at tumingin dito. Nandito ka na nga, Ken. Ikaw pa rin talaga yung dati na malapit sa mga tao. Hindi pa rin nawawala yun sa'yo kahit na marami ka nang hindi naaalala. Bulong niya habang pinapanood ito. Matapos maayos sa mga kailangan ayusin, ay lumakad na si Faye para sana umuwi, nang biglang sumabay sa kanya sa paglalakad si Arkin. Senyorito! Gulat niyang baling dito. Nagsalubong naman ang mga kilay nito. Noong mga bata pa ba tayo, senyorito nang tawag mo sa akin? Tanong nito na hindi niya inaasahan. Napatigil tuloy siya sa paglalakad at hinarap ito. Hindi po. Then stop calling me senyorito from now on. Mabilis na sabi nito. Maya-maya ay huminga ito ng malalim at nagpatuloy sa paglalakad. Sumunod naman agad siya rito. Mamita already explained to you about what happened to me, right? Tanong nito na sinagot niya ng pagtango. Anong naramdaman mo nung nalaman mo yon na hindi na kita maalala? Napayuko si Faye at natahimik ng ilang segundo. Maya-maya ay napangiti ito ng mapait.
Nabigla at nalungkot ako syempre. Panimula niya. Hindi ko kasi alam na may nangyari na pala sa'yong ganon. Tapos kahapon ko lang nalaman. Noon kasi, tuwing linggo ay nagpapaalam pa ako kay mama para pumunta sa computer shop para lang makachat ka ng sandaling oras. Lagi mong sinasabi sa akin ang mga pinagkakaabalahan mo. Kahit isang beses lang sa isang linggo tayong nakakapag-usap, ay masaya na ako. Tapos bigla na lang hindi ka na nag-online. Inisip ko noon na baka busy ka na kasi nandun ka para mag-aral. Pero dumaan ang ilang taon, hindi ka na nagparamdam. Nabalitaan ko na lang na nakauwi ka na rito nung napanood ko sa TV na ikaw ng bagong CEO ng kumpanya nyo. Medyo nagtampo ako sa'yo noon. Sa totoo lang kasi, ilang taon kang walang paramdam. Naghihintay ako linggo-linggo kung i-chat mo ba ako ulit pero wala. Tapos kahapon, nalaman ko yung nangyari sa'yo. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Nainis ako sa'yo nang hindi ko alam na naaksidente ka na pala at hindi na ako maalala. Tumigil si Faye at humarap kay Arkin. Hindi niya napigilan ang sarili na maiyak at yumakap dito. Sorry, Ken. Hindi ko alam ang mga nangyari sa'yo. Sorry. Aniya at ibinaon ang muka sa dibdib nito. Maya-maya ay naramdaman na niya ang pagyakap nito sa kanya, kaya lalo siyang naiyak. Shh! Hindi mo kailangan mag-sorry, Faye. Wala ka namang kasalanan, so don't say sorry. Kung may dapat mong mag-sorry sa atin, ay ako yon. I'm sorry kung nakalimutan kita. Sorry kung naghintay ka rito ng 15 years sa pagbabalik ko. God knows how many times I tried to remember you, Faye. Sa tuwing ikinikwento ka sa akin nila Lolo, gustong-gusto ko na maalala ka. But my brain always ended up in a blank space. Wala akong mahanap sa nakaraan ko kasama ka. Nakalimutan na kita, Faye. And I'm so sorry about that. Kumalas si Faye sa pagkakayakap dito at tiningala ito. Namumula na rin ang mga mata pati ilong at tenga nito. Tanda na nagpipigil itong umiyak. Natawa tuloy siya ng mahina dahil noon pa man ay ganoon na ito kapag nagpipigil umiyak. Namumula pati ang ilong at tenga. Hindi mo naman ginusto na makalimutan ako, Ken. Nangyari na rin ang nangyari at hindi na yun maibabalik pa. Huwag mo nalang pilitin ang sarili mo na makaalala. Pwede naman tayong gumawa ng bagong memories, di ba? Mataman siyang tinitigan ito sa mga mata. Punong-puno iyon ng emosyon at nangingibabaw ang saya. Of course, pwedeng-pwede, Faye. But only if ititigil mo ang pagtawag ng Ken sa akin. Anito na sandaling ikinatigil niya. Maya-maya ay natawa na lang siya ng malakas na ikinataka nito. What? Bakit ka tumatawa? Nakangusong tanong nito na lalo niyang ikinatawa. Hindi mo na nga maalala ang nakaraan, pero hindi ka pa rin nagbabago. Aniya matapos kumalma sa pagtawa. What? Anong hindi pa rin ako nagbago? Naayaw mo pa rin tinatawag kitang Ken. Noon, inis na inis ka kasi cool na cool ka sa pangalan mong Arkin. Tapos tatawagin lang kitang Ken. Ang pangit naman kasi talaga, so don't call me that again. Understand? Napangiti na lang si Faye at muling ipinagpatuloy ang paglalakad. Si Arkin naman ang sumunod sa kanya ngayon. Pero minsan, naiinis ako na hindi ko maalala ang childhood memories ko kasama ka. Pakiramdam ko kasi may sinabi ako noon or may ipinangako akong hindi ko na maalala. Sa ikatlong pagkakataon ay napahinto siya sa paglalakad, ngunit nanatiling nakatalikod kay Arkin. Why? What is that, Faye? May problema ba? May sinabi o ipinangako ba ako noon? Tell me, what is it? Sunod-sunod na tanong nito. Napahawak naman siya sa dibdib at kinapa ang laruang singsing na nakatago sa loob ng damit niya. Sasabihin niya ba ang ipinangako nitong papakasalan siya kapag malalaki na sila? Maniniwala ba ito kung sasabihin niya? O baka pagtawanan siya dahil kumapit siya sa pambatang pangako nito? Faye? Hinawakan siya nito sa balikat kaya napilitan siyang humarap dito. Sandali niyang tinitigan ang mga mata nito bago ngumiti at umiling. Wala naman, Arkin. Wala ka namang ipinangako na hindi natupad. Dahil natupad mo naman na ngayon. Nakabalik ka na rito tulad ng promise mo noon. Sa halip ay sabi na lang niya. Hindi na muna niya balak pangguluhin ang isipan nito. Sa ngayon, masaya na siya sa pagsisimula ng bagong mga alaala na gagawin nilang magkasama. Matapos ang araw na iyon ay halos hindi na mapaghiwalay sina Faye at Arkin.
Madalas na tumutulong si Arkin sa farm kung saan nagtatrabaho si Faye. At pag uwi naman sa mansyon, ay nagre-request itong ipagluto niya ito ng adobong baboy sa gata. Sa matatuloy na mga tao sa hasyenda, ay tila bumalik sila sa pagkabata. Masaya naman para sa kanila ang lolo't lola ni Arkin, pati ang mama ni Faye. Isang umaga ay binisita na naman siya ni Arkin at ipinaalam sa mama niya. Saan na naman ba tayo pupunta? May kailangan pa akong gawin sa farm eh. Tutulungan ko si Pia sa poultry. Tanong niya rito. Basta, may nakita akong magandang lugar dito sa hasyenda na gusto kong ipakita sa'yo. Don't worry, naipaalam naman na kita kay na lolo kaya ayos lang na wala ka sa farm ngayon. Napanguso na lang si Faye at hindi na nagpumilit pang alamin kung saan sila pupunta. Sa kabilang banda ay hindi niya rin mapigil ang ngiti habang nakatanaw sa dinadaanan ng kabayong sinasakyan nila. Nasa harapan siya at nasa likuran naman niya si Arkin na may hawak ng tali. Halos 1 linggo na siyang palaging isinasakay ni Arkin sa kabayo pero hindi pa rin mawala ang kiliti sa tiyan niya. Namumula na nga lang siya kapag naiisip na halos yakap na siya nito. Ramdam niya rin ang init ng katawan nito at kung minsan ay sumasandal na lang siya sa matigas nitong dibdib. Ilang saglit pa'y nakarating din sila sa lugar na sinasabi nito. Napangiti na lang si Faye dahil hindi naman nabago sa kanya ang lugar na iyon. What can you say? Ang ganda no? Kahapon lang ako nakagawi rito habang nangangabayo. Ani Arkin na naunang bumaba ng kabayo at inalalayan siya pababa. Iginala muna ni Faye ang mata sa malinis na bati sa kanilang harapan bago humarap kay Arkin. Maganda naman talaga ang lugar na ito noon pa. Noon pa? You mean, nakapunta ka na rito? Hindi lang ako, pati ikaw. Nakapunta na tayo rito noon pa. Tayong 3 ni Pia. Madalas nga tayong maligo sa batis na yun noon eh. Alam mo ba, kaya tayo naging close dahil sa batis na yan. Suplado ka kaya nung unang dating mo rito. Hindi mo nga kami pinapansin ni Pia eh. Hindi ka nakikipaglaro sa mga bata rito noon. Pero noong inaya ka namin na mamasyal dito at nakita mo ang lugar, ay natuwa ka at nakipagkaibigan ka na sa amin. Really? God, I wish I can remember those memories again. Kahit saglit lang. Ani Arkin na nagsasalubong na naman ng mga kilay. Alam ni Faye na nagsisimula na naman ma-frustrate si Arkin na hindi nito maalala ang kinuwento niya, kaya hinila na lang niya ito. Gumagawa naman tayo ng bagong memories mo rito sa hasyenda, di ba? Di gawa tayo ng bagong memories na naliligo tayo sa batis na yan. Ano, gusto mong maligo? Taas ang isang kilay niyang baling dito. Unti-unti namang tumaas ang gilid ng labi nito. Sure. Parang mga bata silang tumakbo at nagtampisaw sa batis. Naging malayo silang maging bata ng ilang sandali na tanging puno at ibon lamang ang saksi. Nang mapagod sa paglangoy ay nagpahinga sila sa malalaking bato na naroon. Siguro ay sobrang saya natin noon kapag pumupunta tayo rito. Itong sayang nararamdaman ko ngayon, siguro ganito rin ako kasaya noon. Ani Arkin habang nakatanaw sa batis. Napangiti naman si Faye at saglit na pinagmasdan ito. Nasanay na rin siyang makitang topless ito pero hindi nawawala ang kilig. Sobra! Yung tawa mo noon, halos umabot na sa mansyon. Nawawala ang mga mata mo kapag tuwang-tuwa ka noon, kaya sobrang cute mo. Mabilis niyang naitikom ang mga labi sa biglang nasabi. Nang lingunin niya si Arkin ay nakataas ang isang kilay nito at nakangisi. So, nakukyutan ka na noon sa akin? How about now? I'm sure hindi na ako cute lang. Hindi na ako bata para maging cute lang, di ba? Anito at pilyong kumindat pa. Mabilis na umiwas ng tingin si Faye dahil pakiramdam niya ay mahuhuli nito ang kilig niya. Ang kapal naman ng muka. Mas cute ka kaya noon kaysa ngayon. Giit niya. Mahinang natawa naman si Arkin. Come on, hindi masamang magsabi ng totoo, Faye. Ikaw, you're gorgeous now. I mean, nakita naman kita sa mga pictures dati. Parang umawit ang mga anghel sa langit sa narinig niya. Lumakas ang kabog ng dibdib niya na para bang nanghihina siya sa kilig. Mukhang hindi na crush lang ang nararamdaman niya para kay Arkin. Mukhang may nararamdaman na siyang pagmamahal para rito. Nang tingnan niya si Arkin ay nakangiti lang ito na nakatanaw sa batis. Napangiti naman si Faye at tumingin din sa batis. Ikaw din naman.
Gwapo ka na ngayon at mas malaking lalaki na. Mahina niyang sabi. Kahit hindi nakatingin ay alam niyang malaki ang ngisi ni Arkin na nakatingin sa kanya ngayon. Faye. Tawag nito sa kanya kaya't napilitan siyang lingunin ito. Bakit? Wala ba talaga akong ipinangako sa'yo noon na dapat kong maalala? Natigilan si Faye sa tanong na iyon ni Arkin. Nahuli niya pang bumaba sandali ang tingin nito sa dibdib niya kung saan nakatago ang kwintas at laruang singsing na bigay nito. Bakit? Bakit mo na naman itinatanong yan? Sa halip ay tanong niya rin dito. Hindi yun ang unang beses na itinanong iyon ni Arkin sa kanya. Pero nagugulat pa rin siya at bumibilis ang tibok ng puso niya. Wala naman. Pakiramdam ko lang kasi may dapat akong matandaan na kailangan kong gawin. Nito na parang wala lang pero para kay Faye ay sobrang laki na ng impact. Nagdadalawang isip tuloy siya kung sasabihin na ba rito na pinangakuan siya nito ng kasal. Kung ipapakita na ba niya ang singsing na ibinigay nito bilang patunay ng pangako nito sa kanya. Pero kapag naiisip niya mga bata pa sila noon at hindi pa alam ang konsepto ng pag-ibig at kasal, ay napanghihinaan na lang siya ng loob. Wala nga. Ang promise mo lang naman noon ay babalik ka. Na natagalan lang pero natupad mo naman. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Maligo na lang ulit tayo. Tara? Sabi na lang niya at muling lumusong sa batis. Nagtagal pa sila ng ilang oras doon bago nagpa siya na umuwi na. Paghatid sa kanya ni Arkin ay nagpaalam na rin itong umuwi. Pero kinagabihan ay bumalik ito dala ang balitang ikinalungkot niya. Babalik ka na ng Manila? Tanong niya rito. Oo, pero sandali lang naman. Tinawagan kasi ako ni na Mami kanina. They want me to come back tomorrow. May isang investor daw kasing gusto akong makausap regarding sa demands nito. Bumagsak naman ang balikat ni Faye at natahimik na lang sa tabi nito. Mabilis naman itong umakbay sa kanya. Hey, don't be sad. Aasikasuhin ko lang yun sandali. Tapos babalik din ako rito. Hindi ko pa gustong bumalik ngayon sa kumpanya. Gusto ko pang magbakasyon. Malumbay na tumango na lang si Faye. Nalulungkot kasi siya at natatakot na baka matagalan na naman itong bumalik, lalo pat nasanay na siya ulit sa presensya nito. Naiintindihan ko, kung importante nga yon ay mas mabuting asikasuhin mo muna. How about you come with me? Biglang sabi ni Arkin. Ano? Sumama ka sa akin sa Manila bukas. Ipapaalam kita kay Tita Mildred para makapasyal ka rin at makita mo sina Mom and Dad. Gusto ka rin daw nilang makita. What do you think? Ang lungkot na naramdaman ni Faye ay bigla na lang nawala na parang bula. Muli siyang nabuhayin at matamis ang ngiti na tumango. Sige, sasama ako. Kinabukasan nga ay maaga siyang sinundo ni Arkin para magbiyahe papuntang Manila. Hindi maitago ni Faye ang kaba at excitement na nararamdaman na makapasyal ng Manila kasama si Arkin at makita muli ang mga magulang nito. Bata pa siya noong huli niyang nakita ang mga magulang ni Arkin, kaya medyo kinakabahan siya. Ilang beses lang kasi niyang natandaan na nakausap niya ang mga magulang nito dahil sandali lang namang nagstay ang mga ito sa hasyenda noong hinatid ng mga ito si Arkin. I swear, nung sinabi ko kay Mami kagabi na kasama kita, ay natuwa siya. She's excited to meet you again. Matagal na raw nung huling nakita ka niya, kaya tuwang-tuwa siya na kasama kita ngayon. Ani Arkin na nagmamaneho. Excited din ako makita sila ulit. Pagdating nila sa Maynila ay magilaw silang sinalubong ng mga magulang nito. Kinabahan pa siya ng kaharap ng mga ito, pero nawala rin ang yakapin siya ng mga ito, lalo na ng mami ni Arkin. I'm so happy to finally see you again, Faye. You've grown into a beautiful lady. Anang mami ni Arkin. Salamat po, Ma'am Angelica. Nahihiyang sabi niya. Oh no, just call me tita. Tita naman tawag mo sa akin noon pa. Isa pa, you're my son's childhood best friend, so hindi ka na iba sa amin. Welcome ka rito sa bahay namin, Iha. Enjoy your stay here. Sabi naman ng daddy ni Arkin. Naging masaya naman ang mga unang araw ng pagdating ni Faye sa mansyon ni Arkin. Hindi naman siya iba kung itrato ng mga magulang nito at tinupad naman ni Arkin ang pangako nitong ipapasal siya. Pero sa mga sumunod na araw ay nabagot na lang din siya. Nang bumalik na kasi si Arkin sa kumpanya para asikasuhin ang investor ng mga ito,
ay halos hindi niya ito makita. Madalas ay ang mami lang nito ang naiiwan sa mansyon, pero minsan ay umaalis din dahil may mga negosyo rin ito. Isang hapon ay nagising siya sa sandaling pag-idlip. Bumangon siya na makaramdam ng uhaw. Pagbaba niya sa hagdan ay nakarinig siya ng mga tumatawa sa living area. Nang silipin niya ay nakita niya si Arkid na masayang nakikipagtawanan sa isang babae. Nakaramdam agad siya ng kirot sa dibdib at nagselos sa nakita niya. Mukha kasing close na close sa mga ito at masayang masaya sa kung anong pinag-uusapan ng mga ito. Iiwas na lang sana siya nang mapansin siya ni Arkin. Faye, come here. Tawag nito sa kanya. Wala naman siyang nagawa kundi puntahan ito. Chantal, this is my childhood best friend Faye. Pakilala sa kanya nito sa babaeng kasama. Faye, ito naman si Chantal. Siya yung investor namin na pinasakit ang ulo namin dahil sa dami ng demands. Wow, grabe ka naman, Ark. Parang konti lang naman yung ipinabago ko sa designs ng furnitures na ipinakita ninyo. Anang babae at pabiro pang pumalo kay Arkin. Humarap din ito sa kanya at ngumiti. Nice meeting you, Faye. Ngumiti naman si Faye at magalang na tumango. Nice meeting you too. Arkin, maiwan ko muna kayo. Baka may pinag-uusapan pa kayo eh. Aniya pero deep inside ay naiinis lang siya na makitang nagtatawanan ng dalawa. Nagsiselo siya at yun ang totoong nararamdaman niya, kaya gusto niyang umiwas na lang muna. Okay. Anyway, mauna ka na mag-dinner mamaya. Huwag mo na akong hintayin. Baka late na naman ako makauwi. Aasikasuhin muna namin ang mga demands nitong si Chantal. Ganun ba? O sige. Sabi na lang niya bago nagpaalam sa mga ito. Bumalik na lang siya sa kwarto at kinalimutan na ang balak na pag-inom ng tubig. Investor ba talaga niya yun? Parang close na close naman sila masyado at nakakapagbiruan pa sila. Matagal na siguro silang magkakilala. Hindi naman siguro niya dadalhin dito si Chantal kung talagang investor lang niya yun. Sentimiento niya. Muli na namang bumalik ang kirot sa dibdib niya at naiinis na lang na dumapas sa kama. Selos na selos talaga siya kay Chantal dahil pakiramdam niya ay may something ang dalawa. Childhood best friend? Yun lang siguro talagang tingin niya sa akin. Hindi niya napigilang malungkot. Nang muli siyang magising ay malalim na ang gabi. Bumangon siya para sana silipin kung nakauwi na si Arkin, pero wala siyang naabutan sa silid nito. Lalo lang tumindi ang hinala niya na magkasama sina Arkin at Chantal. Siguro ay naroon siya kay Chantal ngayon. Aniya at kinagat ang ibabang labi para pigilan ang sarili na maiyak. Tumambay na lang siya sa madilim na living area at doon nagmukmuk. Wala ka namang karapatang magselos, Faye. Kaibigan ka lang naman. Childhood best friend nga, di ba? Hindi na nga niya maalala ang ipinangako niya sa'yo. At hindi na rin siya yung batang Ken na nakilala mo noon. Iba na nga talaga siya. Mabilis na pinunasan ni Faye ang mukha niya nang mapansin ng mami ni Arkin na kadarating lang. Oh, Faye, iha, bakit gising ka pa? Tanong nito sa kanya. Hinihintay ko po si Arkin. Nako, sobrang busy nila ng daddy niya nitong mga nakaraang araw. Dapat ay hindi mo na siya hinihintay dahil siguradong late na uuwi yon. Inaasikaso kasi nila ang mga furnitures na gustong bilhin na Chantal para sa itatayong hotel. Parang pinitik na naman ang tenga ni Faye sa inis nang marinig ang pangalan ni Chantal. Yung Chantal po ba yung investor nila? Tanong niya bagamat nakilala na niya ito kanina. Oo, kaklase at kaibigan ni Arkin si Chantal. She's his ex-girlfriend actually. Sa narinig ay tuluyan ang bumagsak ang mga balikat ni Faye. Kung wala lang sa harap niya ang mami ni Arkin, ay baka umiyak na naman siya. Naisip niya sa mga sandaling iyon na baka nagkakamabutihan na ulit ang dalawa at baka magkabalikan na. Lalo lang siyang nasaktan sa naisip niya. Ganun po ba? Sige po, Tita Angelica, aakyat na rin po ako. At gusto ko rin po sana magpaalam na uuwi na po ako ng Zambales mamaya. Ha? Bakit naman? Wala ka pang isang linggo rito, iha. Nagpaalam ka na ba kay Arkin? Tanong nito sa kanya. Kagat ang loob ng pisngi naman siyang tumango. Opo, nasabi ko na po kahapon sa kanya na mauuna na akong bumalik.
Kailangan na po kasi ako sa farm. Pagsisinungaling niya. Dahil ang totoo ay hindi na niya matiis ang selos at pakiramdam na para siyang nababasag. Baka kapag nakita na naman niya sina Arkin at Chantal ay mas lalo niyang hindi kayanin ng sakit. Kaya bago pa umuwi si Arkin ay inayos na niya ang mga gamit at mag-isang bumiyahe pabalik ng Zambales. Kinabukasan naman ay pupungas-pungas pa nang bumangon si Arkin. Halos mag-uumaga na kasi siya na makauwi galing sa kumpanya. Pinilit lang niyang magising na maaga kahit na 4 na oras pa lang ang tulog niya dahil balak niyang ipasyal ulit si Faye. Naging abala siya ng mga nagdaang araw para mabilis na matapos ang mga kailangang asikasuhin. Gusto niyang masolo na ulit ang oras kasama si Faye. Faye, gising na. Sabay na tayong mag-breakfast. May pupuntahan din tayo. Come on. Katok niya sa pinto ng guest room pero walang sumasagot. Tinawag niya pa ito ng ilang beses pero nang wala pa ring sagot ay binuksan na niya ang pinto. At nagulat siya nang wala siyang naabutan doon. Dali-dali siyang tumakbo at bumaba ng hagdan. Naabutan niya ang mami niya na may binabasang article sa living area. Ma'am, where's Faye? Tanong niya agad dito. Oh, baka umuwi na siya ng probinsya. Paalam niya kasi sa akin kagabi na mauuna na siyang bumalik kasi kailangan na siya sa farm. Nakapagpaalam naman na raw siya sa'yo, so pinayagan ko na. Pagkarinig ng sagot sa mami niya, ay tumakbo agad siya pabalik sa kwarto niya. Pero sa halip na mag-alala, ay napapangiti na lang siya. Habang nagbibihis ay tinawagan niya si Chantal. Cha, I think your plan worked. Bungad niya agad sa kaibigan. Kahit naman kasi ex-girlfriend na niya ito, ay naging mabuting magkaibigan pa rin naman sila. Engaged na rin si Chantal sa boyfriend nito. Really? Nag-confess na siya sa'yo? No, not yet. She's not here. Umuwi ng Zambales. So, paano mo nalamang effective yung plano kung pagselosin siya para mapaamin siyang may nararamdaman din siya para sa'yo? Natigilan siya sandali at pumikit. Si Chantal ang nakaisip ng plano na pagselosin si Faye para mapaamin din ito. Nang magkita silang muli ni Chantal, ay naikwento niya rito ang mga naging experience niya sa probinsya kasama si Faye. At dahil lagi niyang bukang bibig si Faye sa tuwing nag-uusap sila, ay napaamin siya nito na may nararamdaman siya para sa babae. Totoo naman yon, hindi niya itatanggi na in love na siya kay Faye. Katunayan ay alam na niya ang ipinangako niya rito noong mga bata pa sila na papakasalan niya ito. Nadulas kasi si Pia nang hindi nito namamalayan noong nakausap niya ito. Nasabi nito na may ibinigay siyang laruang singsing kay Faye noon kasabay ng pangako niya na pinanghahawakan pa rin ni Faye hanggang ngayon. Kaya paulit-ulit niyang tinatanong si Faye noon tungkol sa pangako niya ay dahil gusto niyang malaman mismo kay Faye, ngunit palagi naman itong tumatanggi na sagutin. Hula niya ay nagdadalawang isip din ito. Kaya para mapaamin ito ay naisip ni Chantal na pagselosin ito. Magsisimula pa lang sana sila, pero mukhang gumana na agad ang plano nito. Cause I can feel it. Hindi naman yun aalis dito na walang dahilan. I'm sure, dahil yun sa nakita niya tayo kahapon. Sagot niya sa tanong ng babae. So, what are you going to do now? Of course, I'll go to her and make everything clear. Oras na para tuparin ko ang pangako ko sa kanya. Go for it! Support ako Korean arc. Sobrang magical talaga ng love, no? Nakalimutan mo man siya at ang promise mo sa kanya, pero yung puso mo ay hindi nakalimot. You both are meant to be with each other. Thanks, Cha. Wish me luck. Aniya sabay dampot ng bag na inimpake. Sa kabilang banda ay balik agad sa trabaho sa farm si Faye nang makauwi sa hasyenda. Nagtanga pa nga ang mama niya, pati sina Senyor Alfaro at Senyora Catalina, sa pag-uwi niya ng mag-isa. Pero nagdahilan siyang nagpaalam na siyang mauna dahil abala masyado si Arkin sa kumpanya. Hindi naman na nagtanong pa ang mga ito, bagamat pakiramdam niya ay nakakaramdam na ang mga ito na may nangyari. Ano nga ang totoo, Faye? Alam kong may nangyari kaya ka naunang umuwi rito. Ani Pia habang kumakain sila ng tanghalian sa isang kubo. Bumuga naman ng malalim na paghinga si Faye. Alam niyang hindi siya titigilan ng kaibigan at gusto niya ring may mapaglabasan ng nararamdaman, kaya ikinwento niya ang nangyari rito. Hala, ang haliparot naman ng Chantal na yon. Ex na nga sila, di ba? Bakit kailangan umiksena pa ulit? Gusto ng comeback?
Ani Pia matapos niyang ikwento sa kaibigan ng totoo. Bagay naman sila eh. Pareho silang maganda at gwapo. At mayaman pa. Childhood best friend lang naman talaga ang tingin niya sa akin. Hanggang doon lang yon, kaya wag na dapat akong umasa. Ako lang ang masasaktan. At saka, mukhang masaya naman siya kasama si Chantal. Ang importante sa akin ay masaya siya. Okay na yon. Niyakap naman siya agad ng kaibigan para aluin. Hindi naman na siya umiiyak, pero naroon pa rin ang bigat ng kalooban at sakit na isiping wala talaga siyang pag-asa kay Arkin. Huwag mo nang isipin yun, Faye. Kapag bumalik siya rito, sakta na lang natin para makabawi tayo. Ibalik mo na rin yung singsing na binigay niya sa'yo. Nadulas pa ako na sinabi kong pinangakuan kanya ng kasal noon. Tapos makikipagkambak lang din pala siya sa ex niyang hitad. Mabilis na kumalas si Faye sa pagkakayakap ng kaibigan at hinarap ito. Anong sabi mo? Sinabi mo kay Arkin na pinangakuan niya ako ng kasal noon? Dan lalaki ang mga mata niyang tanong sa kaibigan. Napangiwi naman ito at nagkamot ng noo. Oo, pero nadulas lang kasi ako. Nasabi ko lang noong nakausap ko siya one time. Pero hayaan mo na, mukha namang wala sa kanya yung nalaman niya. Buwisit siya, pinaasa ka lang niya ng 15 years sa wala. Mukhang kinalimutan na talaga niya. Hindi pa rin makapaniwala si Faye na nadulas ang kaibigan niya, pero tama rin naman ito. Mukhang wala rin namang nagbago. Kahit na nalaman na nito ang pangako nito sa kanya, ay wala naman itong sinabi o ginawa. Kinahapunan ay umuwing pagod si Faye sa maghapong pagtatrabaho sa farm, pero agad siyang pinagbihis ng ina. Bakit po ma? Nagpapahinga pa ako. Ano bang meron? Walang gana niyang tanong. Pinatatawag ka kasi niya na senyora eh. Hindi naman pwedeng humarap ka sa kanila na amoy damo ka at ganyan ang itsura. Kaya magbihis ka na. Wala siyang nagawa kundi sundin ng mama niya. Hindi na siya nagtanong pa dahil palagi naman siyang pinapatawag ng mga amo. Ngunit pagdating niya sa mansyon ng mga De La Vega ay hindi ang mag-asawa ang sumalubong sa kanya, kundi si Arkin. Arkin? Seryoso itong lumapit sa kanya. Walang ibang tao sa mansyon. Sobrang tahimik na para bang sila lang ang tao. Why did you leave without telling me? Alam mo bang pinag-alala mo ko? Anito. Nang maalala niya si Chantal, ay nasakta na naman siya at napayuko na lang. Pasensya na. May mga nakalimutan kasi akong kailangan gawin dito sa farm, kaya nauna na ako. Isa pa, mukhang abala ka talaga sa kumpanya, kaya nauna na ako rito. Really? Yan ba talaga? O dahil nagsiselos ka kay Chantal? Nagulat siya sa tanong nito, kaya muli siyang nag-angat ng tingin at tinitigan ito. Tama ako, di ba? Nagsiselos ka kay Chantal, kaya ka umuwing mag-isa. Nanatiling tahimik si Faye na nakatitig lang dito, kaya lumapit pa ito at hinawakan na siya sa magkabilang balikat. Come on, Faye. Tell me the truth. Nagsiselos ka because you love me too, right? Dahil kung hindi, hindi mo pang hahawakan ang singsing na binigay ko sa'yo. Kung wala lang sa'yo ang bagay na yon at ang pinangako ko, hindi mo yan iingatan at panghahawakan. Kasi ako, Faye, kahit nakalimutan ng utak ko ang pinangako ko, itong puso ko ay parang naaalala iyon. I love you, Faye, at gusto kong tuparin ang pangako ko sa'yo 15 years ago. I'll marry you. Nagbagsakan na lamang ang mga luha ni Faye at hindi makapaniwala sa mga narinig na pag-amin mula kay Arkin. Lahat ng agam-agam at ang bigat na nararamdaman niya ay para bang bula na nawala sa isang iglap at napalitan ng labis-labis na galak. Totoo ba yung sinasabi mo? Humihikbi niyang tanong dito. Ngumiti naman si Arkin at mabilis na inangkin ang mga labi niya. Napapikit na lang si Faye at hinayaan itong kunin ang unang halik na inireserba talaga niya para rito. It's true, Faye. Nahulog ako sa'yo and I felt so hard na hindi na ako pwedeng umalis pa. Wala nang pagpipigil na yumakap si Faye kay Arkin. Binuhat naman siya nito at maingat na inikot sa hangin. I love you, Faye. May amnesia man wala. Bulong nito. I love you too, Arkin. Noon hanggang ngayon. Tugon niya. Pwede ko bang makita ang singsing na binigay ko sa'yo noon? Buong galak at may ngiti na tumango si Faye at inilabas ang kwintas na laging suot kung saan nakasabit ang laruang singsing.
Sobrang luma na niya at maliit na sa akin. Kaya inilagay ko na lang sa kwintas ko. Hindi ko ito inalis sa akin ni minsan. Dahil kapag nasa tabi ko ito noon, pakiramdam ko matutupad ang pangako mo na babalik ka. At nangyari nga. Aniya habang pinagmamasdan nila ang laroang singsing na nasa palad niya. God, sobrang romantiko pala noon pa lang, no? Tuting na inang kinakita para maging asawa ng mga bata pa lang tayo. Mabuti hindi mo tinapon. Bakit ko naman itatapon? Bigay ito ng crush ko noon. May ngiting sagot niya. Sa tuwa ay muli tuloy siyang ninakawan ng halik nito. Naputo lang iyon nang makarinig sila ng palakpakan sa paligid. Hindi makapaniwala si Faye na naroon ang lolo't lola nito, pati ang kaibigan at mama niya kasama ang mga taong naging saksi sa kanila mula pagkabata. We're so happy for the both of you. You're a perfect match. Ani Senyora Catalina na maluha-luha pa. Niyakap siya nito na halos sumabog ang puso sa kagalakan. Nakaabot sa mga magulang ni Arkin ang balita tungkol sa kanilang dalawa at natuwa naman si Faye na walang naging pagtutol ang mga ito. Naipaliwanag na rin ni Arkin sa kanya na planado lang nito at ni Chantal ang pagsilosin siya. Tumawag pa nga si Chantal sa kanya para humingi ng sorry at i-congratulate sila. Ang ending, tagumpay pa rin ang naging plano nito. At deep inside ay nagpapasalamat din si Faye roon. Paano ba yan? Mukhang wala naman ang hadlang sa ating dalawa. Magiging Mrs. Arkin de la Vega ka na rin soon. Hirit ni Arkin habang sila'y nakasakay sa kabayo at pinagmamasdan ang palubog na araw. Parang siguradong sigurado ka na Mr. de la Vega? Malay mo umatras pa ako or magbago ang isip ko. Nakangiting hirit din niya. Na, I doubt it. Kung umatras ka man or magbago ang isip mo, ay paparusahan kita. At ano namang parusa? Baling niya rito. Ngumisi naman ito at yumuko sa kanya. Ganito. Anito at siniil siya ng halik. Napangiti na lang si Faye at pikit matang ninamnam ang tamis ng kanilang halik. Wala rin naman akong balak na umatras o magbago ng isip. Bulong niya sa isipan. Makalipas ang 1 taon, ay formal lang tinupad ni Arkin ang pangako nitong kasal kay Faye, na dinaluhan ng mga taong importante sa kanila. Pakiramdam ni Faye ng araw na yon na siya na ang pinakaswerteng babae sa mundo, dahil bagamat nakalimot ay gumawa pa rin ng paraan ng pag-ibig upang maalala ni Arkin ang pangako nito. Hinding-hindi siya nagsisisi na pinanghahawakan niya sa loob ng 15 taon ang walang kasiguraduhang pangako ng 10 taong gulang na si Arkin noon. Maaaring makalimot ang isip, ngunit ang pusong tunay na nagmamahal ay hinding-hindi kailanman makakalimot. Iyon ang naging takbo ng kwento nila Faye at Arkin at pinatunayan nila na walang imposible sa pagmamahal. Maniwala ka lang at kumapit, darating din ang takdang panahon para anihin ang tamis ng pag-ibig. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!